walking with it. Hi everyone! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabing to. So sana nakapaghapunan na kayo ng bonggong-bongga. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre yes. Masarap ang ulam namin today kasi ang ulam namin today ay yung isda na meron siyang chili paste. Oo. Tama ba? Yon. So, ang sarap. Grabe ang pagkaluto na manamis na maanghang-anghang talaga. At paborito ko yon kasi pinirito na muna siya pagkatapos saka siya iginisado sa chili paste na nagsarsa talaga siya ng bonggong-bongga. Ganun kasarap. Tapos, lalagyan yun ng ng dahon ng lemon. Ay, nako, winner. O, diba? So, yon. So, kamusta naman yung mga araw ninyo today? Ako, sobrang pagod. Grabe yung ginawa namin sa school. Parang kulang na lang talaga bumigay yung katawan ko sa sobrang pagod. But syempre masaya ako kasi medyo nakikita ko na yung linaw, nakikita ko na yung direction ng party namin sa yung presentation namin sa December 25. So, I'm so excited kasi syempre, papunta na nga kami sa exciting moment. Ay naku, good luck talaga sa mga bata. Ang dami-dami nila, gusto nila lahat sasayaw sila. But syempre, nag-enjoy naman ako kasi yung mga bata kasi happy. Basta happy sila, happy ako. Oh, yun ang importante, guys, di ba? So, mahal mo yung ginagawa mo, tapos gusto mo yung ginagawa mo, at masaya yung mga bata para sa ginagawa ninyo. Yun lang naman yun eh. So, malalaman namin yung resulta niya. So, ito nga, sana nakapaghapunan na kayo ng bonggang-bongga at nakakain na rin kayo ng ng breakfast kung nasaan man kayo. O, di ba? Yung iba hindi pa naghahapunan. Yung iba naman nagbe-breakfast. O, so, yon. At syempre, may chika tayo ngayon kasi may nagtanong nga sa akin, Mama Sam, anong masasabi ko daw sa beauty ngayon ni Herlin Budol? At ano daw ang masasabi ko kung lalaban daw ba ito sa Miss Grand or kung saan pageant pa? To be honest ako sa beauty ni Herlin Budol, sobrang ganda niya ngayon. Mas maganda siya ngayon kasi nagpagupit siya ng buhok. Panalo ang beauty, ang fresh overload. Gusto ko yung beauty ni Herlin Budol. Actually, maganda naman talaga si Herlin Budol. Tapos sexy pa siya. Bukod doon, talagang mas pumayat pa siya ngayon. May kurba talaga yung katawan. Actually, si Herlin, sa totoo lang, kung ako yung tatanungin mo, pwede itong lumaban talaga sa Miss Grand International. Sa totoo lang body, yes. Beauty, palong-palo. So, ayun na nga lang, kailangan lang talaga ng konti talagang preparasyon para sa kanyang communication skills. Para, alam mo yun, maipalo niya to ng bonggang-bongga. Kasi, she's almost perfect na talaga. Ang daming followers. For sure, magugustuhan to ni Mr. Nawat. At alam ko na kaya ni Herlin Budol makipagsabayan sa lahat ng kandidata na lumalahok doon. Kasi parang feeling ko, eksena, Diyos ko, eksena to ng bonggong-bongga. Pasarela, ang galing naman magpasarela. Will train naman ito si Herlin Budol. Plus, yung beauty na meron siya, Diyos ko naman, kakabog. Tapos, styling, ay nako, winner yan. At game na game yan sa lahat ng activity. Mapasayaw, mapakanta. Kumbaga, dyan sa, yung grand singer nila o grand voice nila, ay nako, palalaban to sa Herlin Budol kasi syempre artista siya, talented siya, so alam niya kung paano sumabay, di ba? Plus nandoon siguro kung talent at pag-uusapan, talagang ay winner to. At game to sa lahat ng bagay. Hindi siya yung aarte na ayokong gawin yan. Kasi 'di ba? Kaya lang naman nagagalit si Mr. Nawat kasi yung ibang kandidata ayaw gawin yung pinapagawa niya, katulad doon sa Grand Boy. So, ayaw sumali ng ibang kandidata. Diyan nadali si Nikki Dimore. Ayaw niyang mag-perform. Pero kasi, para sa akin, kung talagang, alam mo,
total package ka, kahit anong ipagawa sa'yo, kakayanin mo yan, di ba? Katulad neto si Herlin Budol, for sure, pag sinabi mong sumayaw ka, pasasayawin at sasayaw yan, di ba? Kapag pinakanta naman niya, pag sinabi mong kumanta ka, kakanta at kakanta yan. Hindi yan uurong. Kasi, ano yan game kasi siya sa lahat ng bagay. And I think ganun dapat yung character na pinapadala natin sa Miss Grand International. Yung tipong game ka sa lahat ng bagay. Pag sinabi nilang mag-split ka, kaya mo mag-split. Kung kaya mong tumambling, kaya mong tumambling. Ganon. But ako kasi syempre, depende kasi dapat talaga cool talaga yung kandidata. Yung game siya sa lahat ng bagay. Ayun yung gusto ni Mr. Nawat. And I think Herlin Budol, suwak na suwak talaga sa mga gusto ni Mr. Nawat. Sayang no, bakit ba hindi si Herlin Budol yung ipinadala natin sa Miss Grand? Eh, Diyos ko naman, ang lakas maka-grande naman ng mga eksena nito. And then, kung ito dinala nyo dun sa Miss Grand, ako, baka nag-runners up pa yan. Kasi maganda naman talaga si Herlin Budol. So, totoo lang, yung kahit ako yung nakausap ko siya sa video call, grabe, meron siya tinatawag na star quality talaga na para mapapawaw ka sa kanya ng bonggang-bongga. Yun yung gusto ko kay Herlin Budol. Kasi meron talaga siyang tinatawag na beauty. Oo, star quality. Yes. Lalo na ngayon, Diyos ko, lalo siyang sumexy at lalo siyang gumanda. Ang haba ng mga bias. Sabi ko nga sana lumaban talaga to sa isa pang pagkakataon sa Miss Grand International eh. At kung hindi man, siguro try niya sa ibang pageant. Sana i-appoint si Herlin, no? Sana next year walang Miss Grand Philippines. Tapos i-appoint nila si Herlin. Ewan ko na lang kung hindi to tumamblin talaga doon sa Miss Grand. I think bagay kay Herlin Budol. Suwak na suwak siya doon. Kaya niyang sumabay. I think na skills ang pinoproblema kasi nung iba. Kumbaga parang, ayun nga, so siguro ang gawin ni Herlin Budol ay, ayun lang, ihanda niya talaga yung sarili niya para sa communication skills. So, winner. So, doon naman sa nagsasabi na ko, Herlin, sumali ka daw sa Miss Universe Philippines. Parang piling ko mahihirapan si Erlin dyan. Alam naman natin ang Miss Universe Philippines, ang hinahanap nila talaga yung pagdating sa communication skills pa rin talaga na kailangan magaling ka talaga. So, hindi ko naman sinasabi na hindi magaling si Herlin. Kaya lang kasi, parang feeling ko dapat pag Miss Universe Philippines ka, empowered woman, tapos magaling kang magsalita, ayun talaga. Saka, iba yung purpose mo talaga. Meron ka talagang advocacy na ginagawa na parang, alam mo yon para matawag kang transformational leader. So, yon. Kaya sabi ko, kung sa mahihirapan to si Herlin Budol. Sa Binibining Pilipinas, kasi pwede pa siya maging Binibining Pilipinas International o kaya pwede siya sa Miss Globe, mga ganon. Pero pag dito kasi sa sa universe, ibang usapan to eh. Ang beauty talaga ni Herlin Budol, swak na swak for Binibining Pilipinas. Kaya lang, hindi ko lang alam kung gusto pa niya sumali. Kasi di ba sinabi nga ni Herlin Budol na ayaw niya na daw sumali sa kahit anong pageant. Hindi ko lang alam kung pagdating sa mga tourism na to, mapapadala pa ba si Herlin Budol in the future. So, hindi ko pa alam. Wala pa akong update. But for now, I think okay lang yung ginagawa ni Herlin Budol na ihanda niya pa rin yung sarili niya anytime. Kasi malay mo, pwede siya idalhin ni Mr. Arnold sa Miss Grand o kaya ilaban siya sa iba pang pageant. But ako mas gusto ko talaga Miss Grand kasi parang feeling ko swak na swak talaga siya doon. At mali mo, Sir Herlin Budol ang makapag-uwi ng kaunang-unahang corona ng Miss Grand sa ating bansa, di ba? So hindi natin alam. But malalaman natin yan sa 2024 kung ito ba si Herlin Budol ay may mga plano para sa kanyang career pagdating dito sa Miss Grand. O, di ba? So, yun guys, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? At tingin ba ninyo si Herlin Budol ba ay lalaban pa ba ito sa beauty pageant or pwede ba to i-appoint ng Miss Grand Philippines na padala nila sa Miss Grand, di ba? Kahit wala ng competition, kumbaga appointed na. So, parang feeling ko naman, di naman kailangan magkaroon ng competition sa Philippines ng Miss Grand, di ba? For this year, 2024, parang feeling ko pwede na silang mag-appoint na lang, ayun na lang muna. Kasi pag appointed kasi, parang maganda yung
alam mo yun, makakapili ka kung sinong gusto mong ipadala doon. So, katulad niyan, sa Herlin, kaysa naman lumaba pa siya na Miss Grand Philippines, di i-appoint na lang siya. Total, nag-Miss Tourism naman siya dito sa Miss Grand Philippines nung nakaraan. Sana maisipan nilang i-appoint na lang muna. Diba? So, yon kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo, dapat nga bang ipadala natin si Herlin Budol sa Miss Grand International? At kung sakali man, tingin nyo, dapat bang i-appoint na lang natin si Herlin para makalaban siya sa competition na nabanggit natin. So, yon. Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.